So what's up mga igala, good day, welcome back to my YouTube channel, Ngobs TV Moto Vlog. So for today's tutorial video ay magpapalit tayo ng ating brake pad sa ating Mio Salty mga higala. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ito gawin. At saka yung mga baguhan pa lang sa motor na gustong mag DIY, so itong video na po ito ay para po sa inyo mga higala. Bago po tayo magsimula, so ito po yung mga tools na kailangan nating gamitin mga higala. Long nose, yan, flat screw, yung ating papalitan na brake pad, ito po yung bago, at saka may rat set tayo, at saka bala na 17mm. Okay, at saka ito naman po, yung tornilyo na yung stock niya, yung luma niya, kasi nga pinalitan ko na po ito ng bago. Ito na po yung pinalit ko. Yan. 17mm po yung sukat niya sa tornilyo. Pwede rin po siyang may 14mm din po. Mayroon pong available niya na 14mm at saka 17mm. Pero pinili ko po yung 17mm kasi malaki yung ulo niya. Saka kasi ito, kaya ko to pinalitan kasi wala tayong tools na katulad nito, So hindi ko po alam kung anong tawag sa tools na gagamitin diyan, So kung mayroon po kayong alam, pwede nyo pong i-comment down sa ating comment. So ayan mga higala, magsisimula na tayo para malaman nyo kung paano ito gawin. So unang-una, tanggalin muna natin tong ating dalawang tornilyo. Yan. At saka kung magpapalit kayo ng tornilyo dito sa may brake caliper, pupunta kayo doon sa nagbibinta talaga ng mga tornilyo at sabihin nyo lang po na tornilyo para sa brake caliper. Yan. So alam na nila yon, ibibigay na nila sa iyo kasi alam na nila yung sukat niyan. Okay, ito po yan. Yan. So ayan, natanggal na natin yung brake caliper natin mga higala, Yan, so layo natin yung camera konti. Yan. So kung napapansin ninyo, mayroon yung dalawang lock dito sa may bandang baba. Tatanggalin po natin yan sa pamamagitan ng flat screw. Ayan. Itutulak lang po natin yan. Yan. Tapos, kuha na kayo ng plier or long nose. Yan, ito. Tanggal na. So, ilagay natin to sa isang tabi na hindi mawawala, Tapos, ito din. Tulak lang natin to. Yan. Naka-usli na siya. So, hila. Yan. So, pag natanggal na yan, so, tatanggalin din natin yung dito. Yan. Yan, tanggal na. Ito, tanggal na yan. Tapos, tatanggalin na natin to. Yan. So, ayan mga higala, Yan, manipis na talaga. So, pwede pa naman to gamitin, pero manipis na siya, So, mga ilang kilometrahe na lang siguro to, maano na to, maninipis na. So palitan na natin ng bago pa maubos tong brake pad, kasi pag naubos tong brake pad na hindi nyo kaagad yun pinalitan, itong bakal na to, itong kulay pula na bakal, kakainin ito yung ating disc plate natin, mga higala. Saka mura lang naman to, marami to sa mga motor shop sa mga motor shop. Marami to, mura lang yan, mga 80 pesos, ganyan. So ito, lalagay na natin kung paano nyo tinanggal
ganun din yung pagkakalagay ninyo mga higala. So pag bumili kayo nito mga higala, kailangan sabihin ninyo sa nagbebenta na Mio salty talaga. So konting tulak lang natin mga higala, no, para yung piston ng ating caliper bumaon. Okay? Okay, yung paglalagay nito, itong may bilog na to, itong bilog sa baba, ito ay nasa ilalim yan. Yan. Tapos itong nakausli na to, nasa ibabaw to ito. Kasi dito natin yan ipapasakay. Yan o dyan. Yan. So ayan o. Tulak konti natin yung piston. Ayan, para lumubog, lulubog. Tsaka ilagay na rin natin tong pangalawa. So itong perfect circle, dito natin to ilalagay. Okay? Kailangan nakaharap po silang dalawa, Ayan. Itong may guhit, kaharap lang talaga sila. So ayan, naipasok na natin yung ating brake pad. So ibalik na natin yung tornilyo niya, Yan. Balik na natin. Tapos pihitin lang natin to mga higala para makita natin yung butas. Yung butas na paglalagyan ng ating panglock. Ito. So nakita na natin yung butas. So ibalik na natin to. So itulak lang natin to sa long nose. Yan. Alalay lang sa kamay para hindi siya tumalsik. Yan, ayos na. Ayos na to. Tapos so ayan. Yan. So dikit na dikit siya mga higala, So kailangan nating itulak yan. Tulak natin para magkaroon siya ng space para makapasok tong ating plate, this plate. So ayun mga higala, Ayan, bukakan na natin yung ating brake pad. So makakapasok na siguro tong ating plate dito, kasi malaki naman siya, nakakapasok naman tong screwdriver natin. Pag nahihirapan din kayong ipasok tong ating brake pad kasi yung piston niyo nakausli masyado, di ba? Yung piston yung nasa likod nito, yung piston. So ang gagawin nyo lang mga higala ay paluluwagan nyo lang po ito. Konti lang yung pagluwag niya mga higala na pwedeng umapaw yung ating brake fluid. Huwag nyo naman masyadong ikot na masyado kasi aapaw at aapaw yon. So unti-unti lang yung pag-ikot nito mga higala. So ang size ng tornilyo dito is size 8 mm po ito. So unti-unti nyo po itong paluluwagan, tapos sabay tulak po ng piston. Tatanggalin nyo po ito ulit, tong brake pad, tapos sabay tulak po ng piston na matigas na bagay. So idiin nyo talaga hanggang lumubog po yung piston ng ating caliper. So pag lumubog na po yung piston mga higala, so isasara nyo na po yon. Yan, para maipasok. Kasi pag hindi lumubog yung piston ng caliper, mahirapan kayong ipasok. Yan, so kailangan ilubog nyo muna yung piston para paglagay ninyo madali lang maluwag.
So ayan, pasok na. Ano lang talaga, matigas. Matigas yung ano. Kasi hindi ko pa masyadong nadiin yung ano natin, yung piston. So medyo masikip pa siya. So pinuwersa ko na lang na itulak para bumaon talaga. So ayan, ikabit na natin yung ating tornilyo. So ang paghihigpit nito mga higala ay yung tama-tama lang. Huwag masyadong mahigpit. Baka kasi masira yung ano natin, yung tornilyo. Malos thread. So yung tama-tama lang paghihigpit. Okay, okay na yan. Yan lang po yun sa ngayong tutorial natin mga higala. So okay na yung ating brake pad. Yan, bago na, makapal na. Ayos na. Ayan. So hanggang dito na lang po yung vlog ko mga higala, no? Maraming salamat sa pagsubaybay. At kung may natutunan po kayo sa aking DIY or tutorial ngayon, please subscribe to my channel and please comment if ever mayroon pa kayong mga katanungan na kailangan natin sagutin. So maraming salamat. So hanggang dito na lang po. God bless us all.